yun no. Yan. For this video guys, RCD naman tayo. Okay? So let's start. Ayan no. So sagutan natin tong another passwords. Okay? So sabi rito no, uh, a reinforced concrete girder is subjected to torsional moment from the loads on the cantilever frame. So guys, meron ko ng mga given na mga loadings. Okay? May MU, which is siyempre moment yan, ultimate moment, VU, and TU, which is the ultimate shear and ultimate torsion. Okay? So, binigyan din tayo guys no, ng dimension ng girder. Okay? Sinabi dito guys na 400 by 500 daw ito. Okay? Concrete cover to centroid of tension steel is 95 mm. Guys, kapag sinabing concrete cover to centroid of tension steel, okay, let's say sabihin natin na andito yung mga tension steel mo. Guys, yung 95 mm, yun yung structural cover na. Okay? Yan na yun. So therefore, kung gusto mong kuhanin yung effective depth, guys, kung gusto mong kuhanin yung effective depth, yung total height mo na 500, okay, i-minus mo na lang yung structural cover. So see guys, no, this is 405 mm. Okay? Sinabi rin dito guys na yung concrete cover to centroid of compression steel. So sabihin natin na andito yung mga compression steel natin. Okay? Is 65 mm. Okay? So actually, ito yung D prime natin. Diba guys? Ayun. So meron din binigay dito na allowable shear stress of concrete. Okay? So sige, i-take note natin yan. And meron din dito na raw balance or the balance steel ratio na 0.021. Para saan kaya yan guys? Okay? So ito yung mga properties no, ng concrete at saka ng steel na ginamit. So ang tinatanong, determine the required area of tensile reinforcement for the factored moment. So ibig sabihin guys, i-design natin to no? I-design natin yung beam sa flexure or sa moment. Okay? Next, determine the spacing of 12 mm diameter transverse reinforcement due to factored shear. Guys, ito naman, spacing naman. So therefore, design of shear tayo, no? And finally, determine the additional area of longitudinal reinforcement to resist the required torsion. So since meron nga tayong torsion, no? Ultimate torsion. So i-design naman natin siya sa torsion naman. Okay? So let's start. So syempre, umpisan muna natin guys sa flexure or considering the moment. Okay? So considering moment, okay? Considering moment, take note, binigyan ka na niya, no? Binigyan ka na niya ng ultimate moment. Guys, pag sinabing ultimate moment, kapag nakita niyo yung subscript na U, okay? Ibig sabihin guys, galing ito sa beam. Okay? So ito yung kine-carry mismo, no? Ito yung kine-carry mismo ng beam. So hindi na niya pinasolve sa'yo, given na kagad. So gamitin mo na. Okay? So ano ba yung guys? Ano ba yung basic concept ng design natin? So syempre no, yung kine-carry ng beam na ultimate moment, syempre dapat dapat hindi equal. Dapat less than or equal. Okay? To the ultimate capacity ng beam natin. Okay? Since moment tayo, so therefore VMN tayo dito. Okay? So syempre guys, no, worst case scenario, ipag-equate natin 'yan. Okay? Yan, so ipag-equate natin. So let's go, no? Yan. So actually guys, yan, sige. Magbibigay lang ako ng konting derivation dito sa MN. Okay? So, kung maalala nyo, yung MN natin sa SRB, okay, it's just ASFY. Diba guys? D minus A over 2. Okay? So guys, mag-derive lang ako ng formula, no? Which is yung formula na to, pwede nyo nang gamitin to sa lahat ng design, no? Design ng flexure. Okay? Guys, yung AS natin dito, pwede natin yan tawagin na rho BD. Diba guys? Kasi ang steel ratio natin is just the ratio ng area ng steel sa area ng concrete. Yung area ng concrete natin, this is BD. Okay? For beams. Okay? So, dyan nakuha yung AS na rho BD.
Okay? Ngayon guys, meron tayong A dito, which is actually this is the depth of compression block. Okay? So, saan naman natin yan kukunin yan guys? So actually, pwede natin yan makuha dun sa C is equal to T. Okay? Guys, kung gusto nyo maano, ano lang natin, no? I-recall lang natin. Okay? I-recall lang natin guys yung uh, basic design natin for SRB, no? So magdi-drive lang ako ng formula para ito na yung gagamitin nyo, no? Sa lahat ng i-design nyo na beam. Okay? So, di ba guys, ito is tension and dito naman is compression. Okay? So, sa future guys, gagawa tayo ng playlist natin for RCD. Okay? For the meantime, focus lang muna tayo sa mga passboards. Okay? Ayan, no? So guys, ang iisipin mo lang naman dito, stress times area. Okay? Di ba guys, ang compressive force natin sa concrete is just the stress ng concrete na 0.85 FC prime. Area ng concrete, di ba? Which is AB. Ito naman guys, so assuming, no? Assuming na mag-ano siya, mag-yield siya, therefore, AS FY. Okay? So sige, no? Gawin lang natin to. So, actually, kapag nag-C equal to T tayo dyan, okay, so 0.85 FC prime AB, equal lang yan sa ASFY. Okay? And guys, no? Eh yung AS nga natin dito, no? Ano ba yung AS natin? Rho BD. Di ba guys? Rho BD ito. Palitan ko na guys, no? Rho BD. Okay? So therefore 0.85. Guys, ang gagawin ko pala is kukunin ko na yung A. Kasi nga guys, no? Nawawala yung A dito, no? So sige. Therefore yung A natin by simply isolating, no, yung variable A, ang magtitira dito is rho BD FY, okay, all over 0.85 FC prime B. Guys, cancel out yung B. Okay? So therefore, ito yung magtitira na value ng A natin. Okay, guys? So sige, substitute lang natin guys, no? Yan, so D minus yung A natin, which is magiging rho D Fy all over 0.85 FC prime, no? So ito pa lang yung A guys. Ito pa lang yung A. Okay? So since may over 2 dito, so same lang yan guys, no? Kapag nag-multiply ako ng 2 sa denominator. Okay? Yan. Okay? So mapansin mo guys dito, may D ka dito sa both terms. So pwede kong ilabas itong D, no? Yan. So kapag nilabas ko yung D, so wait lang guys, no? This is MN. Okay? Ayan. So kapag nilabas ko yung D, ano mangyayari guys? So ito na yung magiging formula natin for MN, which is rho B. Guys, since nilabas natin yung D, dalawa na yung D mo sa labas. So BD squared na, no? Fy. Dito ang matitira is 1 minus, guys, rho Fy na lang ito. Okay? And 0.85 times 2 is just 1.7 FC prime. Okay? Ayan guys, no? Uh, ito yung minimemorize natin. Okay? Nung nag-RCD tayo. So, ayan guys, no? Dinerive ko na para sa inyo. And kayo nang bahala mag-memorize. Siyempre, kapag ultimate ito, kung ito is VMN, ang gagawin mo lang naman dito, maglagay ka lang din ng phi. Okay? So, for design guys, no? For design, mas gusto natin na tension control. Okay? Kasi nga guys, 'di ba, usapan natin, pag tension control, unang masira yung bakal or unang mag-yield yung bakal. Okay? So for tension control, ano ba yung reduction factor natin? Okay? Yung phi natin doon is always 0.9. Okay? So yun, no? So gamitin lang natin tong formula na to. Okay? Which is yung mu nga, yun yung given sa problem mo, which is 440 kilonewton meter. Okay? Ang tanging rule lang dito, kailangan maging Newton mm yung mga units natin. Okay? So 440. So para maging Newton mm yan guys, no, mag-multiply lang tayo ng 1 million. Okay? So 0.9 yung phi natin. Again, yung rho yung nawawala dito kasi nga ito yung steel ratio, which is dito natin malalaman guys, no, kung gaano kadaming bakal ba
yung ilalagay natin. Yung B natin is 400. Yung D natin is 405. Take note guys, no? Given na lahat yan. Yung FY natin is 415. Okay? Quantity 1 minus row FY. Again, row ito. Yung FY natin is 415. Ingat kayo guys, no? Kasi baka magamit nyo itong FYH. Okay? Para sa transverse reinforcement yan. No? So, sige. All over 1.7 FC prime. FC prime natin is 20.7. Guys, mag-ingat lang kayo sa pag-shift solve nito. Okay? So since nakita nyo naman, no, isa lang yung nawawala natin, which is yung row lang. So pwedeng-pwede na, no? Pwedeng-pwede natin itong i-shift solve. Pero mag-ingat ka. So sige, input ko lang sa calculator natin. 0.9 row. Okay? Ayan, all over 1.7 FC prime. Okay? And guys, so once na nag-shift solve ka dito, okay, mag-ingat ka kasi sabihin natin kunwari, no, kanina, nag-solve ka. Okay, nag-shift solve ka. Yung kasing na-shift solve mo guys, automatic na history yan sa value ng x. Kaya nga 'di ba napansin mo, kapag nag-shift solve ka, parang may lumalabas agad na value ng x. Okay? So try lang natin no, kapag pinindot mo agad yan, yan yung lalabas. Okay? So sige guys, lagay ko lang no. Yung row na lumabas dito is 0.05898. Pero guys, there is something wrong. Kasi ba't parang sobrang laki nito? 'Di ba guys? Baka magtaka ka no. Benting bakal yung ilalagay mo. 'Di ba? So napaka-illogical naman nun, 'di ba guys? Unang-una sa lahat hindi kakasya. Okay? So kasi guys, dalawa yung possible na lumabas dito. Okay? Kasi nga quadratic ito eh. 'Di ba guys? Quadratic equation ito. Kaya naman kapag mag-shift solve ka dito using this formula, guys, mag-set ka ng value mo ng x. Okay? Mag-set ka ng sabihin mo na -1. Kasi guys, ang goal natin dito is malaman natin yung lower value. Okay? Ayan guys, no? Naglagay lang ako muna ng initial value natin na -1. Okay? Ayan. Di ba guys? May ibang lumabas which is, ito yun, 0.02581. Okay? So guys, piliin mo yung mas maliit na value. Okay? Kasi guys, ang ginagawa nga ng calculator natin, no? Ibibigay niya yung may pinakamalapit na value dun sa initial assigned value mo. Okay? Kaya nga mag-assign ka guys, no? Sabihin mo lang na -1 na lang i-assign mo para makuha mo yung smaller value. Okay? Ito guys, unrealistic ito, therefore wala ito, no? Okay? So ito yung gagamitin natin na raw. Okay? So yan guys, no? So, ngayon, makakasiguro ka ba? No? Makakasiguro ka ba na SRB ito? Kasi nga guys, 'di ba? Na-derive natin tong formula na to doon sa konsepto ng SRB. Okay? Kung SRB ito guys, masaya yung buhay natin. 'Di ba guys? Kasi para makuha mo yung area ng bakal na kailangan, yung raw mo, kailangan mo lang i-multiply ng BD. Okay? Pero tingnan natin guys, no? I-check natin. Baka kasi mag-DRB siya. Okay? Paano natin i-check ito? Guys, i-check mo siya sa Romax. Okay? Ngayon, anong Romax formula ang gagamitin natin? Take note, mag-board exam ka. Okay? Ayan no? May binigay dito sa problem guys. May binigay na balance steel ratio. So alisin ko lang to no? Para mas maluwang tayo. So may binigay na balance steel ratio na 0.021. Okay? Para saan yan? Okay? Kasi guys, for NSCP 2001, yan guys no? For NSCP 2001, ito yung formula ng Romax na ginagamit. Okay? Yung Romax natin is just equal to the 75% ng raw balance. Okay? Or 0.75 ng raw bal. Okay? Ayan. So sa board exam kasi ngayon guys, no, sa kasalukuyang trend, yan, sa kasalukuyang trend, ito pa rin yung ginagamit ng examiner. Okay? 0.75 ng raw balance. Ayan guys, no? So ito yung gagamitin natin kasi nga nagbigay siya ng raw balance ng 0.021. Okay? So yun guys. Etong nakuha mo kasi dito using this formula, ayan no, using this formula, is the actual raw.
ito yung kailangan nating laro para makarry niya yung ultimate moment. Okay, this is the actual raw. Actually, i-check mo yan sa raw min and raw max. Okay, so yung raw min natin, ito yung formula. So 1.4 over Fy or, yan o, square root of Fc prime over 4Fy. Ayan guys, pero don't worry no, kapag beam, okay, kapag beam, kadalasan, i-check lang yan sa raw max. Okay, yan. So, ibig sabihin guys, kahit hindi mo i-check dito, no? Yan, lalo na kung ganito kalaki yung value ng ROM mo, automatic mag-govern na yan sa ROMIN. So guys, i-check na lang natin siya sa ROMAX, no? So sa NSCP 2015, ito kasi yung ROMAX natin. 0.85 FC prime, beta 1 over Fy. For tension control, nakamultiply ito ng 3 over 8. Okay? So for transition control naman, imbis na 3 over 8, 3 over 7 naman. Okay? Sa susunod video, ipapaliwanag ko or i-derive ko din yon guys, no? Kung paano ba nakuha yung mga formulas na yan. Okay? For the meantime, focus lang muna tayo dito. Okay? Pero yun nga, no, gaya ng sinabi ko, dahil nga meron tayong given dito na raw balance, okay? Ang gagamitin natin na raw max ay hindi ito. Okay? Hindi yung sa NSCP 2015. Okay? Ang gagamitin pa rin natin na raw max ay yung 0.75 ng raw balance. Okay? So guys, ano ba yung raw balance? 0.021. Given na ito guys, no? Given na ito sa mismong problem. So kunin ko lang guys, no? So 0.75 ng 0.021. This is 0.01575. Okay? So guys, mapapansin mo, yung raw na nakuha mo kanina na 0.02581, ito, okay, ay palak na malaki siya, no? Dun sa raw max. Okay? Guys, kapag ganito, hindi mo gagamitin yung raw max. Okay? Kasi guys, kapag ginamit mo yung raw max, ito lang yun eh. Ibig sabihin, hindi sasapat yan. No? Hindi sasapat yan para makarry yung binigay na moment. Okay? Kaya naman, kapag yung actual raw mo ay lumagpas na sa raw max, okay? Hindi na SRB. Rather, magiging DRB na. Okay? Kasi nga guys, ito yung concept niyan. Okay? Kahit na isagad mo sa maximum yung still ratio mo, okay? Sabihin natin na magkakaroon tayo ng AS max. And guys, no? Kahit isagad mo yan guys, hindi yan sasapat. Okay? Kasi nga, ayan no, 0.01575. Napakarami pang kulang. Diba guys? Kaya ang ginagawa natin, dinadagdagan natin ito. No? Nagdadagdag tayo ng AS natin. Pero guys, kapag dinagdagan mo to, lalagpas ka na sa Romax. Di ba guys? Ngayon, para hindi mo ma-violate yung rule na yun, kapag dinagdagan mo yan dito, okay? Sige, tabi lang natin to. And guys, no? Kapag dadagdagan mo to, no? Kasi nga, di pwedeng ganyan yan. Hindi mo pwedeng dagdagan ng diretso yan. Okay? So, ang mangyari guys, yan, dinagdagan ko ng another areas, sabihin ko na AS2. Okay? Since nagdagdag ka dyan guys, syempre kailangan, para balance, magdagdag ka na dito sa compression side. Okay? Maglalagay ka na ngayon ng compression steel. Okay? AS prime. And guys, no, ito yung dahilan kung bakit natin dini-DRB kapag lumalagpas sa raw max. Okay? Yung actual raw natin. Okay? So yun guys, no, syempre medyo nalungkot tayo dyan kasi naging DRB. Diba? Oh no, paano yan i-design? Okay? So guys, ganun lang din, no? So yung konsepto natin, yun pa rin. Okay? So, sige, ganito na lang gagawin ko. Okay? Basta ang gagawin natin, ipagpa-plus natin yung epekto. Okay? Nung SRB na sinagad, yung steel area, tapos yung dinagdagan natin. Okay? Dinagdagan natin ng AS2. So guys, this is D. Guys, from the extreme compression fiber up to this point, or dun sa centroid ng steel reinforcement natin, yun yung D. Okay? So see guys, no? So ito yung konsepto natin. Okay? So syempre guys, meron tong depth of compression block. Sabihin natin na A. Okay? So syempre, ito meron tong parang resultant force na compressive force, which is, yun nga,
Yung stress nito is 0.85 FC prime. And syempre, ang area lang yan is just A. A ito eh. Guys? And then B naman ito. Okay? Ayan no. So ngayon, dahil may tension steel ka dito, therefore papalag din yan. Syempre, ang ipapalag niyan ay tension naman. Guys, ito yung pakatandaan nyo. For DRB, okay? Dahil nga, nagdagdag tayo ng bakal, automatic, mag-yield yung bakal dyan sa tension side. Okay? Palagi yon guys, ha? So therefore, wag mo nang pag-isipan kung FS or FY ito. Automatic FY yan. So AS, FY yan. Okay? So yan guys, no? So, nakalimutan pala yung era dito na AB. Okay? So ngayon guys, mapansin mo, no? May mabubuo ito na moment. Ayan, no? Ito kasing C tsaka T, nakakabuo yan ng couple moment. Okay? Which is ang moment arm ng dalawang yan. Ano ba to? Okay? So, take note. Again, ito yung D. Okay? So, since rectangle lang naman yan, okay? So, syempre, ang resultant natin is malamang nasa kalahati ng A. Okay? So, therefore, this is D. I-minus ko lang ito. Makukuha ko na to. Which is D minus A over 2. Okay? Ito na ngayon yung moment arm natin. Okay? So, therefore, guys, may makukuha ka dito na nominal moment. Okay? Sabihin natin, tatawagin natin yan na MN1. Okay? So guys, ang gawin mo na lang, ganito. Okay? Dito na lang tayo mag-moment. So therefore, yung T, siya na lang yung iikot natin. So di ba guys, bali parang ganito lang yan. T times T minus A over 2. Okay? Yan. So ano ba yung T natin? Yan guys, no? Yung T natin dito is just ASFY. Di ba guys? This is ASFY. Pero ano ba yung AS na yan? Take note nga guys, no, ang ginawa natin dito, sinagad natin yung capacity na SRB siya. Okay? So therefore, ginawa nating maximum yung AS. Okay? So therefore, ang AS natin dito must be AS max. Okay? Kung yung area natin is maximum, okay? Syempre, yung FY natin hindi magbabago yan. Yung D, hindi rin magbabago yan. Okay? Ang tanging magbabago dito ay yung A. Okay? Kapag maximum yung area mo, kailangan yung depth na compression block mo, maximum lang din. So yung A mo dito is just A max. Okay? Ayun guys, no? Yung AS max natin dito, alam mo na yan, which is raw BD, di ba guys? Pero dahil nga maximum yung AS, therefore, yung raw na gagamitin mo dito dapat maximum lang din. Okay? Ayan, no? Nakuha naman na natin kanina yung raw max. Ito yun. Okay? May isa na lang tayong problema ngayon, guys. Ano yun? Yung A max. Okay? So, sige, bago ang lahat, guys, kunin ko lang muna yung AS max, no? Yung raw max natin is 0.01575. Okay? Yung B natin kanina is 400. Ang D is 405. Okay? And guys, so kunin ko lang para di masyado mahaba yung natin. Solution. So this is 2551.5. So mag-ingat kayo kasi baka nasa choices ito. Again, hindi nga ito sasapat, no? Para makarry yung moment natin. Okay? So since meron na tayong AS max, okay? So, okay na tayo dito, no? Ang tanging problema na lang natin ngayon ay yung A max. Okay? So again, saan mo makukuha yon? Sa C is equal to T. Ito guys, no? So dito makukuha yan. So C is equal to T tayo. Yung C natin is 0.85 FC prime. Guys, ilagay ko na. No? Yung A natin dito is A max. Okay? Yung B natin na given ay 400. Okay? Ngayon yung T natin dito, since A max nga ito, this must be AS max. Eh nakuha naman na natin yung AS max. Okay? Which is ito yung 2551.5. FY. Okay? Kasi nga, lagi naman mag-yield yung tension steel dito. Okay? Yung FY natin is 415. Okay? So yan guys, no, may makukuha ka dyan na A max. So ano yun guys? Must be 150.45. Okay? So, ang gagawin ko na lang guys,
store ko na lang ito, no? Store ko na lang yan sa A. Okay? Yan. So ngayon, since okay na, no? Makikita nyo dito guys, no, na hindi nga ito sasapat. Okay? Kunin lang natin yung MN1. Okay? Papakita ko lang guys, no, na hindi siya aabot dun sa 440 kilonewton meter. Okay? O sige. Yung MN1 natin dito is AS max na 2551.5. Okay? Yung FY natin is 415. Okay? Yung D natin dito is 405. Yung A max natin, in-store ko na sa A over 2. Okay, guys, para maging kilonewton meter, i-divide mo lang yan ng 1,000 squared or just simply pressing the ENG button. Okay? So may malalabas diyan MN1 which is ayun nga 349.19. Okay? Ayun guys, hindi nga ito sapat. Okay? So kaya naman dinadagdagan natin ng ekstrang bakal pa. Ito no. So sige, ang importante ngayon guys, nakuha na natin. Okay? Yung MN1. Okay? Yun nga guys, no, which is ito yun. AS max FY D minus A over 2. Okay? So ayun guys, since naka-nominal tayo, okay, tapos ang given sa atin na moment ay ultimate, guys, ang given sa atin is MU eh. Okay? MU na 440 kilonewton meter. Okay? Guys, kung gusto kong gawing ano yan, kung gusto kong gawing nominal yan, okay? So di ba guys, VMN ito? Yung MU natin is ni-equate natin sa VMN. Eh yung phi natin is 0.9 for tension control. Okay? So, ibig sabihin ang nominal capacity na i-carry ng beam is 440 all over 0.9 kilonewton meter. Okay? So, yan guys, no? So, ang gagawin ko na lang kasi dito guys, yung nominal moment na i-carry ng beam, which is ito nga, no, 440 over 0.9, must be equal yan sa MN1 plus yung additional na i-add natin na MN2. Okay? So ngayon guys, paano ba natin kukunin ngayon yung MN2? So ito naman yun guys. Okay? So again, this is D and this is D prime. Okay? And guys, no? So the key, ang pinakasusi guys, no, para madalian ka sa concrete, okay, ay malaman mo yung mga diagrams. Ayan, no? So again, since tension steel to, malamang tension din yung i-carry niyan. Guys, ang gusto nga nating mangyari, mag-yield yung baba. Okay? So therefore, ito, tatawagin natin to na ES2, FY naman. FY pa rin. Okay? Eh, dito guys, ayan no, dito naman, which is yung AS prime. So, yung area pa rin dyan, AS prime, okay? I-multiply mo ngayon guys dito, hindi mo na sure kung mag-yield ba to o hindi. Okay? Pero since tension steel lang naman ang kailangan, hindi naman na natin kailangan problemahin pa kung FS prime ba yan or FY. Okay? Kasi ang kailangan lang natin makuha dito ay yung additional tension steel area, no? Na kailangan natin. So sige, gawin natin. So ngayon, mapansin mo, ano ba yung magiging moment arm mo dito? Okay? So this is D. Ima-minus ko lang yung D prime. So therefore, this is D minus D prime. Okay? So taking summation moment pa rin dito sa C. Okay? So ang mangyayari, ang MN2 natin dito is just AS2FY. I-multiply mo lang yan guys no sa moment arm niya na D minus D prime. Okay? So eto na yun guys no, eto na yung MN2 mo. Okay? So sige. Guys, since nakita nyo naman no kung paano ba natin kinuha yung mga ingredients natin lalo na sa MN1. Okay? So pwede naman no, pwede namang idiretso mo to. Okay? So pwede. Ito is MN. Guys, ano nga ulit yung MN1? Ito yun eh. AS max FY D minus A max over 2. Okay? Sige guys, no? Pwede naman nating, ano yun na natin to, no? So, D minus A max over 2. Take note, nakuha na natin yung AS max. Nakuha din natin yung A max kanina. Okay? So, ibig sabihin dito, wala tayong unknown. Alam natin lahat yan. Okay? Ngayon guys, ayan no? So, AS2,
Yung MN2 natin is AS2FY, D minus D prime. Guys, again, alam mo yung FY, alam mo yung D, alam mo yung D prime. So therefore, AS2 lang yung nawawala dito. Okay? So sige no, gawin lang natin. So since ang MN nga natin dito ay ito no, yan, yung ultimate load na kine-carry, ginawa nating nominal. Okay, so magiging 440. Okay? Guys, gawin ko lang ano, no? Newton mm. Ayan, no? All over 0.9. Okay? So guys, i-rerektahan ko to, ha? Okay? Yung AS max ko ulit is ito. 2551.5. Okay? Yung FY ko ay 415 pa rin. Ang D ko is 405 pa rin, guys. Minus A max. Yung A max natin, in-store ko na yan sa A. Or sige, kung gusto mo, ito yung ilagay mo, 150.45. Okay, since in-store ko na nga yan sa A, okay, lagay ko na lang A. Okay, A over 2. Okay, ngayon guys, makukuha mo na ngayon yung AS2 mo. Okay, yung FY mo is 415, yung D is 405, minus D prime. Guys, kanina sa problem may given sa atin na D prime. Okay, which is ito yun, 65 mm. Okay, or the concrete cover to centroid of compression steel. Okay, 65 mm. Yan. So guys, shift solve. Okay, mas solve mo na ngayon yung AS2 or the additional tension steel area. Okay? So upon shift solve, ito yung makukuha mo. Ayan no? So ang makukuha natin dito is 990.075. Okay? So post nyo lang muna yung video. Okay? Tapos try to shift solve lang muna. Okay? So therefore yung total steel area, no? Na kailangan mo sa beam na to ay yung AS1 or yung AS max. Yung sinagad natin yung SRB. Okay? I-plus mo lang yung AS2. Yan guys, no? Again, yung AS max mo is 2551.5. Ang AS2 kakakuha mo lang which is 990.075. Okay? So this must be yan 3541.58. So this is the answer, no? This is the answer for the first question. Yan. 3541.58 mm squared. Okay? Or 3542. Yan. So next, considering shear naman tayo. Okay, sabi dito, determine the spacing of 12 mm diameter transverse. Okay, reinforcement due to factored shear. Okay? Ayan no. So paano ba tayo nagde-design sa sa shear naman, considering shear tayo? Ayan. Considering shear, ayan guys, no? Alam naman natin na ano ba yung bumubuo sa shear. Okay? So, syempre, una papalag yung concrete. Okay? Magkakaroon ng shear stretch yung concrete. Okay? Tapos, tutulong yung mga stirrups natin or yung mga transverse reinforcement. So, magbibigay sila ng VS. Guys, kung VU ito, okay? So, therefore, ito, kailangan may reduction factor ka dito. Okay? So, yan guys, no? Ang VC natin, kapag walang sinabi sa problem, use simplified calculation. Okay? So, ito yon. So, 0.17 lambda square root of FC prime BWD. Guys, wala tayong axial load. Okay? Kasi beam ito. Okay? Kaya okay na to. So, ngayon mag-ingat ka. Okay? So, gusto ko lang i-take note na this part here is the shear stress ng concrete. Okay? And stress yan guys, so 0.17 FC prime. Stress yan. Okay? Sinabi dito na yung allowable shear stress mo daw sa concrete is 0.76 megapascal. Okay? So, ibig sabihin yan, imbis na ito yung gagamitin, hindi na yan. Okay? Rather, ang gagamitin mo na ay yung 0.76 megapascal. Okay? So, sige no? Since alam naman na natin yan, okay? So, 0.76, kunin na muna natin yung VC. Yung BW natin, again, this is 400.
And then yung depth na na-compute natin kanina is 405. Okay? So sige, lagay ko lang, no? 400. Yung depth na 405. Okay? So sige, hayaan ko na lang siguro na nakaganyan. Yan guys, no? So syempre, para makuha natin yung spacing. Okay? So manggagaling yun guys dito sa VS. So sige, siguro kunin ko to. Papakita ko lang guys na hindi sasapat na concrete lang yung magdadala. Okay? This is 1, 2, 3, 120. Guys, naka-newtons ito. Okay? Eh, ang ikikarry ng beam natin is 280 kilonewtons na VU. Okay? Ito nga guys, so ibig sabihin hindi pa enough yan. Kaya kailangan ng tulong ng VS. Okay? So kunin lang natin guys no yung ikakargang load ng VS or yung ipo-provide niya. Okay? So ngayon guys, kukumpute ko lang muna no yung VS. Okay? Para mangyari yan, okay? Yung VU ko, guys, yung reduction factor, i-divide ko na. Okay? Para ang mangyari, VC plus VS na lang ito. Okay? I-transpose mo lang naman yung VC, guys. No? Transpose mo yung VC, magiging siyang negative VC dito. Ayan, no? Magiging siyang negative VC. Equal na to sa VS. Guys, ano yung reduction factor natin for shear? So, for shear, ang reduction factor is 0.75. Guys, same yan for shear and torsion, no? Yung VU natin is 280. I-divide ko lang yan na reduction factor na 0.75. Okay, i-minus ko lang sa nakuha natin na VC. Okay, which is 123.12, no? So, gawin ko lang kilonewtons. Ayan. So, may lalabas na dito na value ng VS. Okay? So, ang value ng VS natin is 250.21. Okay? So, sana nasundan, no? Sige. So, ngayon guys, merong binigay yung code, di ba? So, para sa ano? Para sa formula ng VS. Okay? So, sinabi dito na yung VS natin is just equal to AV FYTD over S. Wherein yung S natin dito ay yung spacing. Kung kukunin mo yung spacing dito, ito yung spacing talaga na kailangan ng beam. Kasi nga guys, oh, manggagaling yan sa VS eh. Guys, ngayon, may ipinrovide din na maximum spacing yung code natin. Okay? So sige, bago ang lahat, isolve na muna natin no, yung spacing dito sa gamit ng actual, no? Okay, or yung galing sa VS mismo. Okay? So sige. Ngayon, ano ba yung AV dito? Okay, ano ba yung AV na yan, guys? So sabihin natin na ito yung ano natin, no? Sabihin natin na ito yung section natin. Okay? Yan, guys. Sabihin natin yun yung section natin. So sabihin natin na meron tayong shear dito na nakapaganon. Guys, so ang AV, yun yung area ng leg na pumapalag sa shear natin. Okay? So yan guys, ano ba yung mga pumapalag sa shear natin? Ito lang yun, no? Okay, yung mga legs na parallel dito. Siyempre, kung pababa yung shear mo, ang gagawin ng mga leg, okay, kukontra yan ng pataas. Ilang legs? Guys, ilang legs yung kumukontra? Dalawa. Guys, since walang sinabi, no, walang sinabi sa problem kung ilang legs ba na reinforcement yung gagamitin, ang default natin dito ay dalawa. Okay? So therefore, ang AV natin is dalawang area ng stirrup. Okay? So since 12 mm ito, ang AV natin is 2 times ng pi over 4, 12 squared. Okay? May given ka naman na FYT or FYH, no? Na 275. Ang D natin dito ay 405. And ang VS natin ay yung nakuha natin na VS na 250.21. Guys, i-multiply mo lang ito ng 1,000 kasi dapat pag ginamit mo to naka-newtons dapat, no? Yung units natin. Okay? So, what will be the value of our spacing? Yan. So, ang lumabas dito is 100.69. Okay? Okay? So, therefore, kapag ito, guys, for spacing, always round down. Okay? Kasi, mas masinsin, mas matibay. Okay? So, i-round down mo lang guys no, sa pinakamalapit siguro na divisible by 10. Okay? So, ito,
iraround down ko na lang sa 100 mm. Pero guys, hindi pa ito yung mismong sagot. Okay? Kasi kailangan mo pa yan i-consider or kailangan mo pa i-consider yung mga maximum spacing na galing sa code. Okay? So, una sa lahat, yung VS mo, kailangan mo muna i-compare, no? Kung lalagpas ba yan or mas mababa ba siya dun sa 0.33 lambda square root of FC prime BWD. Okay? And guys, no, try lang natin. Ilan ba to? 0.33. Yung lambda natin is, ano, no? Nakadepende lang yan sa type ng concrete. Since walang sinabi, assume normal weight concrete. So, 1 lang yan. Okay? Yung FC prime natin dito is 20.7. Ang BW is 400. Ang D natin is 405. Okay? So, ang limit natin must be, ayan, 243. Okay? 243.228. Okay? Ibig sabihin, guys, lumagpas siya, no? Yan. So, guys, i-divide ko lang ng 1,000. Okay? Yung VS kasi na nakuha natin is 250.21. Which is lumagpas siya, guys, no? Dito sa 0.33. Okay? Since lumagpas siya, guys, i-check mo ngayon kung lalagpas din ba siya dun sa 0.66. Okay, lambda square root of FC prime BD. Okay? So guys, ibig sabihin lang kasi niyan, okay, since lumagpas pa siya dito, parang nakapagitna, no? Nakapagitna dito yung VS mo. Okay? Ayan. So, ang gagawin mo na lang guys para mabilis mo makuha ito. Okay? Ang nakuha mong VS dito, o ang nakuha mo dito sa expression na to, i-multiply by 2 mo na lang. Okay? Since guys, kapag minultiply by 2 mo to is nasa around 486, di ba? So, sobrang laki na. Okay? So, ibig sabihin, sure ka na dito siya papasok. Okay? Kapag pasok siya dito guys, sa limit na to, ibig sabihin guys, ang magiging maximum mo, no? Ang magiging S-max mo dito is, ano guys? D over 4, no? Or 300 mm. Okay? So, yan yung S-max na gagamitin natin. No? So, tandaan mo na lang guys, no? Dahil masyadong malaki yung VS natin, okay? Dapat yung spacing natin mas maliit. Okay? And guys, no, mas masinsin kasi mas matibay. Okay? Eh, yung D natin kanina is just 405. Okay? Divide mo yan ng 4. Okay? And guys, no? So, yung 405 over 4 natin is 101.25. Okay? Or 300. Ito yung mga maximum spacing. So, since maximum spacing, ito yung mag-govern dito, di ba? Kasi mas maliit siya. Okay? Yan yung i-compare mo ngayon dun sa actual na spacing na nakuha mo kanina. Which is, ganun pa rin, no? 100.69. Kapag ito ni-round down mo, ganun pa rin naman. Bibigyan ka pa rin niya ng 100 mm. Okay? So, basta guys, no? Ang spacing na gagamitin mo ay yung smallest sa lahat. Okay? So, dito sa actual at saka dun sa maximum. Piliin mo lang yung mas maliit. So, therefore, ang sagot natin dito ay 100 mm. Okay? Ayan. So, that's it for shear. So, next is torsion naman. Okay? So, ayan. I-design naman natin yung beam natin sa torsion. Ayan, no? So, considering torsion, so guys, since board exam ang pinag-uusapan, kailangan given na tong NSCP provision. Okay? So, kahit ako guys, no, hindi ko kabisado yung NSCP provision natin na to. Okay? So, ayan. So, kailangan lang natin gawin ay alam natin gamitin. Okay? So, no need to memorize. Okay? So, ano ba yung mga nakikita natin dyan? Yan. Una, yung threshold torsion. Okay? Actually guys, no, kino-consider mo yung threshold torsion. Okay? So, chine-check mo lang naman, no? Kapag yung TU mo is mas mababa sa threshold torsion, okay, there is no need for you to consider the torsion. Okay? Kaya nga guys, no, it can be neglected kapag yung TU mo ay mas mababa dun sa threshold torsion. Guys, ito naman, ginagamit lang ito to check the adequacy of the section. Okay? Kasi guys, kapag dyan, pumalpak siya dyan, ibig sabihin, hindi adequate yung section natin. Okay? Pero guys, ang hinahanap kasi sa problem natin ay yung additional reinforcement sa torsion or additional torsional reinforcement. Since
hinahanap sa problem yung reinforcement na mismo, ibig sabihin, i-consider mo talaga yung torsion. Okay? So there is no need for you to check pa ito. Okay? Kasi nga guys, direct to the point na yung additional reinforcement na yung mismong pinapahanap sa'yo. Okay? So kung torsional reinforcement na guys, diretso ka na dito. Okay? So sinabi dito guys na yung TN mo is 2AO 80 over S, no? Sige. FYT cotangent theta. Okay? So ngayon guys, pag-usapan natin lahat ng to. Okay? Sige, since torsion ito, no? Mapapansin mo, meron dito na may mga variables dito. Okay? May pH, may AOH. Okay? Tapos guys, merong ACP, tsaka merong PCP. Okay? So ito lang tatandaan nyo, no? Kapag ang subscript niya is CP, okay? Tumutukoy lang ito sa gross. Okay? And guys, kapag sinabing ACP, this is the gross area. Okay? So yun guys, no? 400 kasi ito. And then ito naman ay 500. Okay? So yan guys. So ang area na gross ay 400 by 500. Yung PCP naman is the perimeter ng gross area. Okay? Okay? Ngayon guys, pag-usapan naman natin ay yung pagkuha ng AOH at saka ng pH. Okay? So ano bang ibig sabihin ng AOH? Sabi dito, this is for gross. Okay? Ito naman is for center line naman, no? Yan, area enclosed by the center line of the outermost closed traverse reinforcement. Guys, ganito lang ang ibig sabihin nito. Okay? Yung stirrup natin, kunin mo yung center line niya. Which is ito yun, no? Kunin mo lang yung center line. Okay? So, ayan. So, ito yung magiging center line natin, no? Yung gitna mismo ng stirrup. Ayan, kunin mo lang, guys. So, ngayon, paano ba natin makukuha yung dimension? Guys, ang kailangan natin, etong section na to, no? Yung area enclosed at saka yung perimeter enclosed by this center line. Unang-una sa lahat guys, kailangan nating malaman yung dimension yan. Paano ba malalaman yung dimension yan, guys? So, mapansin mo, yung width mo na 400, okay? Yung total width, no? Ma-minusan mo lang yan guys ng dalawang clear cover. Okay? So, minusan ko lang ng dalawang clear cover since walang sinabi sa problem na value ng clear cover. Okay? So, 40 mm for beams. Okay? Ngayon guys, dahil kukuha ka ulit no, ng kalahati ng stirrup dito, kalahati ng stirrup dito sa kabila, ibig sabihin dalawang kalahati parang isang buo yun. Di ba guys? So therefore, i-minus natin yung isang buong stirrup since sinabi sa problem na 12 mm yung stirrup. Okay? So yun na yung gagamitin natin. Okay? So, guys, actually ganun lang naman kahit dito, no? Kung gusto mong kuhanin yung dimension na to, i-minus mo lang din yung dalawang clear cover at saka isang buong stirrup. Okay? So yun guys, no? Kunin ko lang. So this is 308. No? This dimension is 308. So applying the same procedure, makukuha mo na 408 naman ito. Okay? So therefore guys, ang AOH mo is just the area na 308 times 408. Okay? Yung pH mo naman, kunin mo lang yung perimeter niyan guys. Oh. May dalawa kang 408, may dalawa kang 308. Guys, or simply, 2 times ng 308 plus 2 times ng 408. Or pag, yan, idiretsa ko na, no? So, pwede yan. Okay? Sige. Ngayon, balik tayo ngayon dito. Okay? Ano pa yung kulang mo? Since ito is TN, sabi di ba guys? Ibig sabihin, nominal ito. Okay? Nominal daw ito. Guys, again, yung natin guys, di ba? Yung ultimate natin, equal lang yan sa reduction factor times yung nominal. Okay? So therefore, ang nominal natin is just the TU over the reduction factor. Take note, yung reduction factor mo for shear and torsion, parehas lang, which is 0.75. Okay? So, meron ka na nito. Ano naman yung theta mo ngayon? Guys, ano yung magiging theta mo? Ang magiging theta ko dito, and guys,
is 45 degrees. Okay? For non-pre-stress members, ito na yun. Pero guys, ano ba yung cotangent theta or cotangent 45? Actually, equal yun sa 1 over tangent 45, no? Okay? Kaya yung tangent 45 natin is just equal to 1. Okay? So, ibig sabihin pala, kung 45 degrees yung angle natin, ibig sabihin itong cotangent theta na to, mawawala lang kasi equal lang yan sa 1. Okay? O sige. Ano pa yung hindi pa natin alam dito? Yan, ang AO mo is just 0.85 ng AOH. Guys, meron ka ng AOH. Okay? So, makukuha na natin yung AO. Okay? Ngayon guys, kapag longitudinal reinforcement ang pinapahanap, ibig sabihin guys, no, kung eto, may mga reinforcement na yan due to flexure, ito yan guys, no, maglalagay lang tayo ng additional torsional reinforcement. Sabihin natin guys, ilalagay natin yan banda rito. Okay? Kasi hinahanap lang naman yung area. Okay? So, ganito ang gagawin natin guys. Kapag torsional reinforcement, kailangan mong i-isolate yung AT over S. No? Kasi gagamitin natin yan mamaya eh. Ito, para dito sa next na code gagamitin natin. Tsaka dito guys, no, meron pa rin siya dito. Okay? So, kaya naman, AT over S yung magiging unknown natin for yan, additional torsional reinforcement. Okay? So, mamaya guys, papaliwanag ko, no, or sa other video, ipapaliwanag ko ano ba yung AT na yan. Okay? So, for the meantime, isolve muna natin. Sige, no? So, substituting all the values, okay, yung TN natin is 180, no? 180 yung ano, yung TU pala. Okay? So, therefore, 180. Guys, kailangan ko dito naka-Newton mm. So, therefore, magmumultiply ako ng 1 million. Okay? Again, ang TN natin is TU over phi. Na 0.75 yung phi. Okay? Ayan. 2 AO. Again, yung AO natin is 0.85 ng AOH. Eh, ang AOH natin is 308 times 408. Okay? Ayan guys, no? Yung AT over S natin, siya yung nawawala. Okay? Guys, i-treat mo to as a whole. Okay? Yan. And yung FYT natin dito is 275. Okay? So, what will be the value of our AT over S? 4.085. Okay? 25. So, sige no? Yan yung gagamitin natin. So, para makuha natin yung AL. Okay? So, sabi dito guys, no, the additional of longitudinal reinforcement to resist torsion shall not be less than. Okay? So, ito guys, parang ito yung actual. Okay? Ito naman yung parang minimum torsional reinforcement. Para guys, ROMIN or AS min. Parang ganun, no? So, kunin lang natin yung AL dito, guys. Okay? So, gamitin lang natin yung formula na AT over S. Nakuha naman na natin yan, no? 4.08525. Okay? pH. Yung pH natin is ito ngayon, guys, no? Nakuha na natin yan, yung perimeter ng center line. Okay? Or 2 times ng 308 plus 408. Okay? So, ito yun. So, tapos i-multiply natin sa ratio ng FYT over FY. Yung FYT natin guys is 275. Ang FY natin is 415. Again, nasa given ito. Guys, dito meron kang cotangent squared theta. Pero again, since 45 degrees yung theta natin dito, okay, this must be 1 lang. Okay? So therefore, so nakuha ko dito guys is 3876. Yan, 0.55 or 56. Guys, hindi pa to yung sagot, no? Kasi kailangan pa natin yung i-compare dito sa minimum. Okay? For minimum torsional reinforcement, and guys, no, gamitin lang natin, no, yung formula na yan for AL min. So, i-copy ko for AL min 5 over 12. Okay? Yung square root of FC prime natin, guys, 20.7, no? Okay? So, yung ACP natin, guys, kapag may nakita kang P or CP na subscript, okay? Yun yung area ng gross. Okay? Tumutukoy siya sa gross. Okay? So, therefore, yung ACP natin dito must be, ano lang, no? 400 by 500. Ito yung gross area natin. All over FY. Yung FY natin dito is
415. Ngayon guys, may condition ka dito, no? Yung AT over S mo daw, no, must be greater than or equal dun sa BW over 6 FYT. Okay? So sige, bago ang lahat guys, kunin natin yon. BW 6 FYT. Okay? Yung BW natin dito is 400. 6. Yung FYT natin is 275. Okay? And guys, so this is 0.242. Okay? So guys, mas malaki naman, no? So therefore, yung AT over S pa rin yung gagamitin natin. Kasi nga guys, ang ibig sabihin lang nito, AT over S must be greater than or equal dito. Ibig sabihin guys, parang ito yung lower limit. Kapag bumaba siya dito, ito yung gagamitin. Pero since hindi naman, malaki naman yung AT over S, yan na yung gagamitin natin. Okay? Again, this is the AT over S. Okay? So ngayon, this is pH. Okay? So yung pH natin again is the perimeter of the center line, which is ito yun. Okay? Lagay lang natin. So 2 times ng 308 plus 408. And the ratio, okay? The ratio of the FY ng transverse dun sa main bar mo. Okay? Yung FYT natin is 275. Yung FY natin is 415. Okay? Ngayon guys, ano ngayon yung AL min natin? And so, yung AL min natin is negative 2962. Oh no. Diba? So, ang lalabas dito is negative 2962.96. There is no such thing as negative area. Okay? So, therefore, this is the area na mag-govern. Okay? So, therefore, this is the additional torsional reinforcement na kailangan natin sa beam natin. Okay? So, ganun lang guys, no? Ganun lang kinukuha. Okay? Yung additional torsional reinforcement kapag sa beam. Okay? So, yun, 3877. So yun guys, no? I hope maraming natutunan for this video. Kung di pa kayo nakasubscribe, no? So, pasubscribe na lang. And see you on the next one. Bye-bye.